Good morning to everybody. Hi there, brother and sister. To all friends out there. Sa oras na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa penalty of sin o ang kabayaran ng kasalanan na nagagawa ng mga tao. Doon sa Romans 6:23, sabi doon, sapagkat kabayatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Ito po yan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay. Kung titignan natin, mga kapatid, bakit ba tayo nakakagawa ng kasalanan? Tutusin naman, pwede naman tayong magikin ng Panginoon na pitikin na lang, huwag kang gumawa ng kasalanan, ito yung gusto kong gawin. Pero hindi po ginawa ng Panginoon yan, sapagkat tayo ay binigyan ng kalayaan. We have given our Lord a democratic freedom to select. Pwede kang umatras, pwede kang sumulong, pwede kang kumaliwa, pwede kang kumanan. Pero pagka nagkamali ka ng pagpili, ikaw ay mapapahamak. Pero ayaw ng Panginoon mangyari yun. Na tayo ay mapahamak ng tuluyan sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Amen? Okay, kung ikaw ay nakaipon ng kasalanan sa iyong buhay, sa isang araw nakagawa ka ng kasalanan, isa na lang kamo sa isang araw, times 365, di ba? 365 days in 1 year, times 1 equals 365 na kasalanan na ipon mo sa loob ng isang taon. Kung ikaw ay may edad na 50 taon, ikaw ay nakaipon ng kasalanan na kulang-kulang 20 mil. Na kasalanan na gawa mo sa loob ng iyong buhay na 50 taon. Kung 70 taon ka na, marami ka na naipon na kasalanan. Pero ang kasalanan bang yan ay wala ng pag-asa? Lahat ba tayo ay pupulutin sa impyerno o sa kamatayan na sinasabing kabayaran na kasalanan ay kamatayan? Meron po. Magandang balita, meron po tayong pag-asa. Kaya nga, sinabi natin kanina, ang pag-ibig ng Diyos, ay gayon na lamang, binigay ng Diyos sa Ama ang kanyang bugtong na anak, upang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, o hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bagamat sinabi niya na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na ating Panginoong tagapagligtas. Si Kristo Jesus, titingnan natin ay napako sa krus. Pumunta siya rito, nagkatawang tao, napako sa krus. Bakit? Para akuin, itubusin ang kasalanan ng tao. Tubusin ang kasalanan ng tao na magbibigay ng kapahamakan. Na ang kapahamakan niya ay kamatayan. Amen. Ngayon, yung kasalanan mong naipon, na milyon-milyon, libo-libo na naipon mo sa loob ng buhay mo. Hindi mo nga kilala ang Panginoon, hindi mo kilala ang tagapagligtas. At hanggang ngayon, nakakagawa ka ng kasalanan. Sa oras na ito, kung tatanggapin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ipapahayag mo yung mga kasalanan. Pag-iisiyan mo ang lahat ng iyong kasalanan, tatalikuran mo ito. Lahat ng naipon mong kasalanan ay burado na sa harapan ng Panginoon. Ang tingin sa iyo ni Lord ay malinis na. Wala ka na marumi. At ang kanyang pangako, bibigyan niya tayo ng isang bagong espiritu. Ito kasing espiritu ang nasa atin nung una, na minana natin kay Eva at kay Adan. Ang ating mga kasalanan, na kanilang pagkakasala sa Diyos, ito ang nag-ugat ng kasalanan hanggang sa kapanahonan natin na ito, na ang mga tao ay nagbagawa ng kasalanan dahil sa kanilang minanang kasalanan. O yung tinatawag na Adamic sin nature. Na ang kasalanan ito ay pag hindi ito nagkaroon ng solusyon, ay impyerno o kapahamakan o kamatayan ang ating pupuntahan. Totoo pong may impyerno, totoo pong may langit. Amen. Ngayon, ayaw ng Panginoon na tayo ay gumawa ng mga kasalanan. Ayaw niya tayo ay sumuway sa kanyang mga pinag-uutos. Lahat ng
pagsuway ay mayroong kaakibat na kabayaran. Pero hindi niya tayo pinilit, hindi niya tayo hindi niya tayo ginawang parang robot. Binigyan tayo ng kalayaan na pumili tayo. Amen. Pero sa oras na ito, kapatid, ang nais nating piliin, ay ang buhay na walang hanggan na kaloob ng ating Panginoon. Kung tatanggapin natin si Jesus bilang ating sariling tagapagligtas. Ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tingnan mo ito, kapatid, pag-aralan mo ito. 3, kung ikaw ay hindi kikilala kay Kristo, 3 ang mamamatay sa iyo. Unang mamamatay sa iyo pagdating ng panahon. Kung ikaw ngayon ay malakas, dating na buhay mo, sa dating na bukas, ang mamamatay sa iyo ay katawang pisikal o katawang panlupa. Isang mamamatay yan sa iyo. Dahil sa pag naipon ng iyong mga sakit, ikaw ay naipon ng iyong mga kasalanan, ikaw ay magkakasakit. At hanggang sa magkasakit ka, Hindi nga ba pagka ikaw may kagalit, di ka makakatulog sa gabi. Isip ka ng isip, halos minsan masakit na nag-isikip pa ng dibdib mo. Dahil nga kasalanan yung galit, puot, kasalanan sa Diyos yan. Yung pagnanakaw, pagpatay, pangangalo niya, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi sa Galatia 5:19, pagtatanim ng galit sa kapwa ay kasalanan. Maraming iba't ibang uri ng kasalanan na nagdudulot ng kamatayan na ayaw na gawin ng ating Panginoon. Yung tayo ay sumamba sa Diyos-Diyosan, unang-una pa lang yan, sa lumang tipan pa lang, pinagbabawal ng Panginoon yan. Magkaroon ka lang, kahit di mo sambahin, di mo luhuran, ikaw ay nagkakasala. Amen. Lahat ng kasalanan, naalala niyo ba yung Sodom at Gomorrah? Bakit ito ay sinunog ng Panginoon? Bakit ginuno ng Panginoon ng Sodom at Gomorrah? Dahil sa mga bakla. Dahil sa mga tomboy. Amen. Dalawa lang ang nilikha ng Panginoon, lalaki at babae. Pero sa panahon ng Sodom at Gomorrah, ang mga lalaki nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Ang mga babae nakikipagtalik sa kapwa babae. Ganon ang nangyari. So, ang kasalanan yan, nagdulot ng kamatayan. Sa unay sakit hanggang sa naging kamatayan. Pag ikaw ay namatay, hindi mo nakilala ang Panginoon, 3 umamatay sa iyo. Amen? Katawang panlupa na ito. Pangalawang kamatayang tanggap mo ay kamatayang spiritual. Kasi hiwalay ka sa Panginoon, namatay ka, hiwalay ka rin sa Panginoon. Si Lord nasa langit. Pag namatay ang isang tao na wala sa Panginoon, wala kay Lord, wala ka kay Lord. Saan ka pupulutin? Sa kapahamakan. Sa kadiliman. Puntang impyerno. Amen. At ang pangatlo nga, ito yung tinatawag na walang hanggang kamatayan, eternal death. Amen. O eternal punishment. Ito nga yung dagat-dagatang apoy ng pagdurusa. Na kapag ang isang tao ay hindi kumilala sa Panginoon, hindi tumanggap, hindi nagsisi, ang kamatayan ay talagang mapapasa inyo. Subalit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pangino, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Doon niya sa 1 John, basahin natin ang 1 John. Chapter 5. At ito, verse 11. At ito ang patutuo. Pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yung anak? Walang iba kung hindi si Hesukristo. Doon sa Gawa, chapter 4, verse 12, sabi ng Panginoon, silong ng langit ang ibinigay na ikaliligtas ng tao ay ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Silong ng langit sa ibabaw ng lupa ang ikaliligtas ng tao ang ibinigay ng Diyos ay ang pangalang Hesukristo lamang. Wala nang iba pang pangalan.
There is no other name. There is no other way. Sabi nga ni Lord, siya ang daan. There is no other truth. Walang ibang katotohanan. Amen? There is no other life. Kayo maniniwala sa ibang mga truth, sa ibang mga way. Siya lamang ang way. Siya lamang ang tamang daan. Siya lamang ang tamang katotohanan. Siya lamang ang tamang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Ito pa. Tuloy-tuloy tayo. 1 John 5:12. Ang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos. Kung wala kang anak ng Diyos, kung hindi mo si Lord tinanggap sa puso mo, hindi siya nananahan sa ating buhay. Hindi siya nananahan dito. It means na ikaw ay mapapahamak. Si Jesus Christ kailangan manahan dito sa puso natin, sa buhay natin. Kung wala, kawawa ang kinabukasan natin. Mabubuhay ka man ngayon kapatid, pero pag wala si Kristo, hindi nananahan sa buhay mo si Kristo, si Jesus Christ, baka may ibang nanahan dyan, tanggalin mo na, at ikaw ay mag-convert ka na kay Jesus Christ, ipalit mo ay si Jesus Christ. Pag hindi, ang sabi ng Bible, kapahamakan. Kapahamakan. Amen. Kapahamakan. So, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, sabi nga ng Panginoon doon sa Pahayag, chapter 20. Sabi natin. Verse 15. Chapter 20, verse 15. Itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So kapatid, kailangan pala ang ating pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Amen. Pag hindi nakatala ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, ikaw ay nasa kapahamakan. Merong kahatulan. Merong kahatulan. Pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pumagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Paano tayo matatala? Kailangan niya, meron tayong Kristo na nandito sa ating buhay. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin natin siya bilang manunubos, sariling manunubos. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon. At pagkatapos, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Sa oras na ito, pwede kitang gabayan, kapatid, upang ang pangalan mo ay masulat sa aklat ng buhay. Tanggapin natin si Kristo. Ito ay panalangin ng pagtanggap. Sige, taas mo ang ating kanang kamay at tayo ay pumikit. Sumunod ka sa aking panalangin. Panginoong Hesus, sa oras na ito, kinikilala kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap kita. Pumasok po kayo sa aking puso. Pumasok po kayo sa aking buhay. Kayo po ang maghari. Linisin mo po, Panginoon, ang aking buhay. At ikaw, Panginoon, ang manguna sa lahat na aking gagawin. Sa oras na ito, tanggapin mo po ako. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Panginoong Hesus, nakikiusap po ako na isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Buhay na maligaya, buhay na malakas, buhay na naglilingkod sa iyo, buhay na tumutulong sa aking kapwa. Sa oras na ito, sulat mo po ang aking pangalan. Salamat po sa pagkasulat at Panginoon, sa oras na ito, ako po ay labis-labis na kumikilala sa iyo. Labis-labis na susunod sa iyo, Panginoon. Kung sinunod mo yan, kapatid, ako na lang ang mananalangin.
Natili kang nakatikit. Sa oras na ito, aming Diyos, pinapanalangin ko po ang lahat ng tumanggap na aking mga kapatid sa iyong salita sa oras na ito. Na ikaw, Panginoon, ang patuloy na lulukob at mananahan sa kanilang mga buhay upang sila, Panginoon, ay patuloy na matala sa iyong aklat ng buhay. Ano mang gawa ng demonyo ay hindi makapananaig. Any demonic spirit will cast out in the name of Jesus. At hindi makapananaig upang hadlangan ang kanilang pananampalataya, upang hadlangan ang kanilang buhay na may buhay na walang hanggan. Wala kang karapatan sa Satanas sa kanilang mga buhay. At sa oras na ito, ang Espiritu ng Diyos, Espiritu ng bagong Espiritu, ay dadaloy sa kanilang buhay mula ulo hanggang paa. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay madama sa lahat na nakikinig sa oras na ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesucristo. Everybody say Amen. Kapatid, kung tinanggap mo ang panalangin ito, sumabay ka sa aking panalangin. Ang aming pong church, ang Glory to God Christian Church, ay nag-i-invite po sa inyo sa aming panambahan every Sunday. Barangay Palagay po, Cabanatuan City, mula alas 9 hanggang 11:30. Pagdating naman po ng alauna ay meron po kaming gawain sa isang barangay, kabilang barangay Pulillo. At sa pagdating ng alas 3 ay meron na din po kaming outreach sa dulo, ng Pulillo rin po. Kaya sa oras na ito, ang Diyos ay nananawagan, patuloy tayong maging matatag, maging sa lahat ng mga kapatid natin na kumilala na sa Panginoon, na patuloy pa rin nanghihina, patuloy pa rin gustong maging malakas. Kailangan nating maging malakas sapagkat pag hindi tayo naging malakas, sabi nga ng sign of second coming ng ating Panginoon, ang mga mananampalataya manlalamig, at tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kailangan wag tayong tumalikod. Para hindi tayo maging tumalikod, para tayo ay maging malakas, kailangan ang ating pundasyon, ang ating pananampalataya ay walang iba kundi ang pundasyong ating Panginoong Jesucristo. Mateo 7:24, ang ating bahay, ang ating pananampalataya, itatag natin sa ating Panginoong Jesucristo. Dumating man ang mga bagyo, dumating man ang baha, malakas na hangin, hindi tayo babagsak. Dumating man ang mga pagsubok, dumating man ang mga kawalan, dumating man ang mga pagkakaroon ng maging mayaman, pagkakaroon ng maraming negosyo, hindi ka babagsak, hindi ka manlalamig. Bakit? Nakapundasyon ka sa tamang pundasyon na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo na siyang magpapalakas sa atin. Filipos 4:13, magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Lamang po at maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Amen.